Alright, nagbabalik na naman tayo. Alright, Germs, good morning. Woo! Ayun, traffic. Germs, good morning. Medyo makulimlim yung umaga natin ngayon, tsaka sobrang traffic. Kanina pag-alis namin ng bahay, nag-aambon-ambon eh. Medyo malakas-lakas yung ambon. For the first time ngayong taon yata, saka lang umulan. Dito sa amin, sa lugar namin. Ewan ko lang sa inyong lugar. Ewan ko lang sa lugar nyo. Pero simula yata January, hindi pa nag-uulan. Palala na rin ang palala yung traffic na dinadaanan ko dito sa Julio Vargas. Well, ako, late na naman yung hinatid ko. Late na naman si Cheryl ngayong umaga. Wala eh, sablay yung traffic. Pero di bale, next time gising na lang ng mas maaga ulit. Adjust na lang ulit. May schedule tayo ngayong umaga, dalawang ADB 160. O wiringan natin. Yung isa TDD Tri City. Tapos yung isa naman Last X na Twin. Bibidyohan na lang natin ulit mamaya para makita nyo rin kung ano yung gagawin natin dito sa mga to. Pero ngayong umaga pag-usapan natin or ikukwento ko sa inyo yung nangyari dun sa isang PCX 160 na biniyak ko yung clutch bell niya. Tapos ayun nakita natin kung ano yung problema nung kanyang clutch lining. Gaya ng pinangako ko, ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari dun. Gabi na yon, regular day lang namin, may pumunta sa amin na isang joyride rider. Nagtatanong siya kung ano daw possible sira nung motor niya na PCX 160 dahil hindi na maitulak. Ibig sabihin matigas na yung likod na gulong niya, hindi na siya naikot. Sabi ko sa kanya, dalhin mo dito sa shop para matingnan natin yung CVT. Kasi most likely sa CVT lang yon. Second nun sa transmission gearbox niya. Pero initially sa CVT kaagad talaga yung hinala ko kasi normally doon naman talaga nagkakaproblema. Unless natuyuan din ng langis yung transmission mo. O saka ka lang magkakaproblema dun sa mga bearing dun. Mag-i-stack up din talaga yun. Hindi na rin iikot yung gulong mo. So ayun, nagantay pa yata kami ng mga 30 minutes sa kanya. Akala ko nga hindi na siya darating eh. Nagantay pa kami ng mga 30 minutes. Tapos ayun, dumating siya, tulak-tulak nung isang ka-rider niya rin. By the way, Muslim nga pala to si sir. Kaya nagpa-rescue din siya sa isang kapatid niya na Muslim din. So ayun, nagpa-rescue siya. Tulak-tulak, hirap na hirap silang itulak kasi talagang hindi na naikot yung gulong. Nakarating naman sila dun sa shop ng maayos, okay naman lahat. Tapos ayun, sinimulan agad namin na buksan yung kanyang CVT crankcase cover. Tapos ayun, nakita natin kung ano yung problema. Pagbungad pa lang, pagtanggal pa lang ng CVT crankcase cover natin, ayun, nakita kaagad natin yung malaking problema sa kanya. Okay, initially naramdaman niya na to mga 3 weeks ago pa daw. Parang dragging, nanginginig yung motor niya sa arangkada. Tapos pinatagal niya pa ng 3 linggo pa. Hanggang sa eto na yung nangyari sa kanya. Ito, papakita ko sa inyo yung video nung nangyari sa kanyang clutch lining assembly tsaka dun sa kanyang clutch bell. Ito, pakita ko sa inyo sa video. Ito, panoorin nyo.
ayan yung nangyari sa kanyang clutch weight assembly, natunaw, pati yung bell na damay. Ngayon, nung ginawa namin to, nung araw na yon, nag-post yung ate ko sa Facebook namin, tapos shinare niya sa grupo ng PCX 160. Pinost ni ate sa grupo ng PCX 160. Ang daming nag-react. Ang caption kasi ni ate, ugaliing magpa CVT check up tuwing ika 5,000 km odo ng inyong motor. Wala namang masama dun sa pagpapa-check up. So ayun yung post ni ate. Ngayon yung iba, minasama yung post ni ate kasi ang lumalabas parang nanlalamang kami kasi nagsasuggest kami ng every 5,000 km odo kailangan nang ipa-check up yung CVT, which is napakatagal na nga nun kung tutuusin. Pero para lang maalagaan natin yung CVT set natin or yung CVT natin, kailangan natin ipa-check up yung motor sa halagang 150 pesos sa loob ng 5,000 km odo. Ewan ko yung iba, bakit ganun yung reaction nila dun sa post ng ate ko. Parang minasama pa nila yung suggestion namin para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa customer natin, di ba? Wala, minasama. Ang lumalabas parang nananamantala kami sa mga rider. Parang pinagsasamantalahan namin yung mga motor ng mga rider. Sabi ko nga sa inyo last time, 150 pesos lang ang check up sa shop. Magagamit mo na yon sa loob ng 5,000 km odo. Ilang buwan yun kung tutuusin. Tapos kung MC taxi ka, mas mabilis. Pero kailangan mo 150 pesos lang yun eh, diba? Yung iba naman, kung makapag-react, akala mo na may mera talaga kami ng customer eh. Hindi po kami nanlalamang ng customer. Sobrang fair namin lumaban, especially sa mga customer natin. Lalo na yung mga customer natin na talagang sobrang tight ng budget. Talagang pinagbibigyan natin yung mga yan. Hindi tayo nanlalamang, hindi tayo sumusobra ng singil. Yung iba kasi nagko-comment, parang ganun yung lumalabas. Hindi naman daw kailangan, hindi naman kailangan magpa-check up ng motor, hindi naman required. Ano ba yun? Sige, hayaan ko na sa inyo yan. Ang nangyari kasi dito sa MC Taxi Rider na to, talagang pinabayaan niya yung motor niya. May nararamdaman na siya, hindi niya pa binigyan ng ng pagkakataon na mapa-check up, hindi niya pa binigyan ng pagkakataon na matingnan yung motor niya. So imbis na lining lang yung papalitan niya, imbis lining lang yung gagastosin niya, gumastos pa siya ngayon ng para sa bell kasi nadamay na rin yung bell. Pero yun, natunaw niya yung clutch weight ng ganon. Halos 50% kinain, halos 50% natunaw. Ito, papakita ko ulit yung video ha. So ganon kalala yung nangyari dito sa PCX na to. Kaya yung mga nagsasabi na hindi kailangan ipa-check up yung CVT, good luck sa inyo. Good luck talaga. Sa halagang 150, naging 3,000 yung bill ni sir. Kasi lining, bell, tapos sa CVT cleaning pa, additional labor pa dun sa ginawa ako na pag grinder. Napagod din kaya ako dun. Kasi iniingatan ko masira yung bahay nung nung clutch weight. May bahay kasi yon, 'di ba? Iniingatan ko masira yung bahay na yun. Okay, nandito na tayo sa shop natin. Andito na rin yung isang customer natin na lalagyan natin ng ilaw. Hindi na ako nakapag proper close tuloy ng vlog natin. Masyadong maiksi yung biyahe natin para dun sa vlog natin. Pero ayun yung summary ng kwento natin dun sa PCX 160 na ginawa natin. Ito yung kakabitan natin ngayon ng Last X na twin. Tapos ano pa ba? So ayun, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na kwentuhan natin. Dun sa may mga nararamdaman na sa CVT, pa-check up nyo na rin yan. Alright, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na kwentuhan natin dito sa JR Motorworks. Ito nga pala yung panibagong shop namin. Ilalagay ko yung link nung location nito, Google Map. Ilalagay ko dito sa description para makita nyo kung saan yung pwesto namin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ciao!